Matapos ang 16 na oras sa paglalayag, dumating na ho ang Superstar Virgo sa Corimao, Ilocos Norte para ho sa home port deployment. Silipin natin ang unang bahagi po ng paglalayag ng naturang cruise ship sa ulat na ni Eunice Monte. Eunice. Nagsimula na lumayag ang nangungunang Hong Kong-based cruise line in Asia Pacific ngayong linggo. Ang Star Cruise sa Superstar Virgo kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay dito sa Maynila ginanap ang unang home port deployment nito. Kaya naman, ilan sa ating mga kababayan at mga turista game na game ring sinubukan ng cruise kahit na kaakibat nito ay ang pagpila ng paulit-ulit bago tuluyang makapasok sa barko. Ang ilan, di tuloy maiwasan ng pagkainis dahil sa haba ng pila mula sa labas hanggang sa pagpasok sa loob. Ang mga pumila ng pasado alas 2 ng hapon, mag-aalas 6 na rin ang makapasok sa loob dahil sa higpit ng seguridad na ipinatutupad. Ngunit ang sobrang tagal na pag-iintay, sulit naman kapag nakapasok na. Bukod sa maluwag na walkway at Grand Plaza, di mo aakalain na ikaw ay nasa ibabaw ng dagat dahil sa kumpletong kagamitan. Mula sa kwarto na may flat screen TV at mini sala hanggang sa comfort room na mala hotel sa laki, sulit ang $490 sa 6 days and 5 nights na pamamalagi sa loob ng barko. Meron din itong 10 restaurant sa loob at outdoor pool para sa mga nais mag-relax sa biyahe. Ang Superstar Virgo ay may 2,400 passenger capacity at 13 palapag na may 935 cabins at humigit kumulang 1,000 crew na karamihan ay mga Pilipino dahil sa kakaiba nitong hospitality at pagiging magalang. At bago umalis, para masiguro ang kaligtasan ng lahat, sa unang araw pa lamang ay nagkaroon na ng mandatory safety drill ang bawat isa suot ang mga life vest upang maging handa sa mga di inaasahang pangyayari. Katulong ng Department of Tourism sa pagsulong ng lumalagong cruise tourism industry, ang Star Cruise Superstar Virgo ay pag-aari ng Genting Hong Kong na kilalang nangungunang korporasyon sa larangan ng paglalayag mula pa noong 1993. Bukod sa first stop nito sa Lawag, target na rin ng DOT na isulong ang paglalakbay sa tinaguriang Turquoise Triangle na binubuo ng Manila, Boracay at Palawan. Nais ng ahensya na ipakita sa mga Pilipino at sa mga turista ang ibang paraan ng paglalakbay sa ating bansa at sa mga karatig bansa na inaasahang magdudulot ng magandang epekto sa ating ekonomiya. Para sa PTV News, Eunice Monte.